Peter's POV. Tulirong isipan pero wala akong choice kundi dumiretso ng mall at bumili ng cellphone. Pamalit sa cellphone na nabasag ko kanina. Yun na lang kasi talaga ang paraan para makontakt ko si Carmina. Kung bakit naman kasi biglang umiral ang pagiging bayolente ko. Wala sana ako sa mall na to para bumili ng bago. Pati tuloy cellphone ko na pagdiskitahan ko. Pwede naman pala si Lucas. Mabilis ang pagbili ng bagong cellphone lang ginawa ko. Pagkatapos mabilis ako naglakad pabalik ng aking kotse. Napakunot pa ang noo ko na mapansin ko ang pamilyar na mukha na naglalakad pasalubong sa akin. Tinitigan ko to't bahagya ako nabuhay ng loob nang umitito sa akin. Kuya Peter? Good evening. Ano pong ginagawa mo dito? Kaagad na bati nito. Pilit ko naman tong initian. Luther? Sambit ko. Hindi ako sigurado kung si Luther or Logan ba ito. Magkamukha kasi silang dalawa. Siguro dahil triplet sila. Si Carmina lang naiiba sa kanila dahil babae yon. Ito talagang dalawa, hirap na hirap akong kilalanin kung sino si Luther or Logan sa kanila. Logan po, kuya. Ako po si Logan. Masamak na pogi ako kaysa sa kapatid ko. Pabilo nitong sagot sa akin. As usual, mali ako. Si Logan nga pala to. Siguro mula ngayon pag-aaralan ko na ako nung po pwede kong maging palatandaan sa kanila. Palagi na lang ako nagkakamali ng pagtawag sa pangalan nila. Mabuti na lang di sila na-o-offend sa akin. Sa bagay, hindi rin nila ako masisisi. Carbon copy kasi talaga ang dalawang to eh. Teka lang, nag-iisa po yata kayo. Hindi niyo po sinamang pasaway kong kapatid? Nakangiti pa nitong tanong sa akin. Ah, hindi eh. Katunayan nga hinahanap ko siya. Nagtatampo kasi sa akin. Sagot ko naman. Kagad naman tong natigilan. Naglaya si Carmina? Tanong nito. Kagad naman akong umiling. Hindi naman siguro. Walang dalang gamit eh. Baka nagpapalamig lang. Sagot ko naman. Pumalatak muna to bago sumagot. Ang hirap ispilingin ng kapatid ko minsan no? Pagpasensyan mo na lang. Medyo may katigasan kasi ulo nun eh. Teka lang, anong kinagalit niya? Naku, delikado. Baka di na magpapakita sa'yo yun. Sa aming tatlo na halos sabay-sabay inluwal dito sa mundo, siya may pinakamatigas ang ulo. Muling sagot ni Logan. Bigla tuloy akong kinabahan. Pansin ko nga sa kanilang tatlo, si Carmina ang pinakamaldita at pinakamainitin ng ulo. Normal lang naman siguro yon dahil babae siya. Isa pa, mas lalo siyang gumaganda sa paningin ko kapag nagagalit siya eh. Lalo siyang naging cute lalo na kapag namumuna na ang kanyang mukha. Ang mabuti ka pa, sumama ka na lang muna sa akin kuya. Magkikita kaming magpipinsan sa bar. Birthday ngayon ng isa kong pinsan at balak namin mag-happy-happy sa bar. Hayaan niyo muna si Carmina. Uuwi din yun pag malamig ng ulo. Pagaya naman ito sa akin na kagad ko namang tinanggihan. Nako, wag na. Hahanapin ko pa siya bago palang uminit ang ulo nun. Sagot ko naman. Hindi ako basta-basta magpapakakampante ngayon. Kailangan ko munang i-priority si Carmina higit kanino pa man. Okay, pero malabong uuwi yun ng bahay namin. Ang alam ko nagtatampo pa rin kina mama at papa yun eh. For sure nasa mansion yun. Wala namang ibang mapupuntahan yun kundi doon lang. Suyuin mo na lang. Mahilig sa white roses and white chocolates yun, kaya pasalubungan mo bilang peace offering. Samahan mo na rin ng 1 bucket ng fried chicken na galing sa fast food chain na may mascot na bubuyog. For sure, mawawala kagad ang init ng ulo nun. Mahaba ang litanya nito na siyang kinatawa ko naman. Nasabi na kasi nito ang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa asawa ko. Kung suswertehin ka nga naman. Tama si Logan. Tiyak na sa mansyon ng mga Velasco si Carmina. Ang pagkakaalam ko sa ugali nito, di naman talaga to mahilig lumabas kasama ng mga barkada. Mas gugustuhin pa raw nitong tumambay sa mansyon para makipagkausap sa asawa ni Clarence. Mabuti na lang at nakasalubong ko itong si Logan. Paano ba yan, kuya? Mauna na ako. Baka iniintay na nila ako eh. Good luck sa pagsuyo sa kapatid ko. Paalam pa nito sa akin sabay tapik sa aking balikat. Kagad ako nagpasalamat dito at mabilis na naglakad pabalik ng mall. Maghanap ako ng white roses at white chocolate, pati na rin ng 1 bucket fried chicken. Yun pala ang paborito ng asawa ko, na kung di pa nabanggit ng kapatid niya, hindi ko talaga malalaman. Mabilis kong nabili ang mga bagay na hinahanap ko. Ngiti-ngiti pa ako naglakad pabalik ng aking kotse. Kahit papano naibsan ang pag-aalala ko para kay Carmina, sa isiping nasa mansyon lang ito at kailangan ko lang suyuin para bumalik sa bahay ko. Di talaga ako mapalagay hanggat dito umuwi sa bahay namin. Litsi naman kasing Lucas yun eh. Alam ko may gusto siya kay Carmina kaya niya nagawang magtahi ng istorya. Shit,
Paano ko makakabuntis ng babae gayong maingat ako? Isa pa, simula na nagpakasal ako kay Carmina, iniwasan ko na makipagtalik kahit kanino. Ilang buwan na nga akong tigang at nagtitiis eh. Gusto ko maging loyal sa asawa ko, kaya nagpapakatino ako ngayon, tas gagawin ako na istorya ng Lucas na yon na nakabuntis ako? Humanda talaga sa akin ang lalaking yon. Kapag mabalitaan ko pa na aali-aligid pa siya ulit kay Carmina, pipilayan ko na talaga siya. Mabilis ako nakarating ng mansyon ng Velasco. Dahil tinuring na akong bahagi ng pamilya Velasco at kilala na ako ng mga guard, kagad akong pinagbuksan ng gate at pinapasok sa loob. Hindi ko maiwasang mapangiti nang mapansin ko ang sasakyan ni Carmina na maayos nakapark sa parking area ng mansyon. Kung ganon positive, nandito sa loob ang asawa ko, kaya naman may dahilan na talaga para kumalma ako. Peter, bro! Malawak pa ako napangiti nang mapansin ko ang pagsalubong sa akin ng best friend kong si Clarence. Tatay na talaga tong tingnan dahil karga-karga nitong isa sa kambal niyang anak na si Ralph Alexander. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng inay. Hay, kailan kaya ako magkakaanak? Halos magkasing edad lamang kami ni Clarence at eto siya, malapit na maging 3 kanyang anak. Samantalang ako, ni pagsasama namin ni Carmina, hindi ko pa maayos-ayos. Carmina's POV. Sa kakahintay niya kay grandma at kaka-emote ko, hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako sa banayad na haplos ng aking noo. Sa pagmulat ko ng aking mga mata, kagad kong nasilayan ang nakangiting mukha ni grandmama. Kagad ako napabangon at napayakap dito. Grandmama! Pabulalas kong wika kasabay ng pag-iyak. Naguguluhan naman tong kumalas mula sa pagkakayakap sa akin. Teka lang, may problema ba ang maganda kong apo? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala pa nitong bigkas. Lalo naman akong napahagulgol ng iyak. Sa pagkakataong ito, ramdam ng puso ko na may kakampi na ako. Grandmama, please help me po. Gusto ko po makipag-divorce sa kanya. Ayaw ko na po kay Peter, sagot ko. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagkagulat sa mukha nito. Mataman pa ako nitong tinitigan bago sumagot. Anong sabi mo? Gusto mong makipaghiwalay sa asawa mo? Why? Sinasaktan ka ba niya? Inaapi ka ba niya? Seryosong tanong nito. Kagad naman akong umiling. Hindi po kapakaya. Hindi ko na kaya pa ang nakikitang maraming umaali-aligid na babae sa kanya. Masyado po siyang gwapo para sa akin, grandmama, at pakiramdam ko'y madami akong karibal sa kanya. Naiiyak kong sagot na kagad namang napangiti kay grandmama. Hindi ko tuloy malaman kung kakampi ko pa ito or hindi na dahil sa reaksyon nito ngayon. Ha? Yun lang at gusto mo na makipag-divorce sa kanya? Sagot naman ito sa akin at ito na mismo ang nagpunas ng luha ko sa pisngi ko. Dahan-dahan naman akong tumango. Sweetie, hindi porket maraming babaeng aali-aligid sa kanya, magsiselos ka na kaagad. Normal lang yun. Mapagwapo or pangit man ng isang tao, once na may makitang babae na makate, na magkakagusto sa kanya, wala tayong choice kundi paglaban ang taong mahal natin. Nakangiti nitong sagot sa akin. Di ko naman maiwasan mapatitig kay Grandmama Frida. Sana, nakuha ko ang ugali niya. Napaka-positive kasi talaga nito sa lahat ng bagay. Isa pa, napaka-sweet din ito sa akin. Sweetie, talaga ang tawag nito sa akin mula nang maliit pa ako. Ayaw man niyang aminin pero alam ko, ako ang kanyang pinaka-paboritong apo. Ano po bang gagawin ko? Alam niyo naman po na kinasal kami ni Peter, nalabag sa kagustuhan ko, di ba? Kasi nga playboy siya. Kahit kasal na kami, marami pa rin nagpapakit sa kanya at ayoko ng ganon. Grandmama? Sagot ko naman. Kagad naman ako nitong hinawakan sa magkabilang balikat. Seryoso akong tinitigan sa aking mga mata bago tumuling nagsalita. Ikaw ang pinakasalan kahit ibig sabihin nun, ikaw ang mahal niya. Apo, huwag kang magpatalo. Ipaglaban mong karapatan mo. Isa kang Velasco at sa lahat ng laban mo, nasa likod mo kami. Sagot naman ito. Naguguluhan naman ako napatitig dito. Hindi niya ako mahal, grandmama. Ibang babae ang gusto niya. Tsaka may ugnayan pa rin sila ng dating fiancé. Sagot ko. Dating fiancé? Nahuli mo ba silang magkasama? Kaya nasabi mo yan? Tanong nito. Kagad naman akong umiling. Hindi po, pero alam kong dun sa pumupunta kapag hindi siya umuwi ng bahay. Nalungkot kong sagot. Kagad naman na natawa si grandmama. Ikaw talagang bata ka. Yan ang sisira sa relasyon ninyo eh. Tamang hinala ka palagi.
Sagot nito. Di naman maiwasan na makaramdam ang lungkot. Ano kayang relasyon ang tinutukoy ni Grandmama? Wala kami nun eh. Ni hindi ko nga alam kung anong papel ba talaga ang dapat gampanan ko kay Peter. Nakabuntis na nga to ng babaeng hindi ko naman malaman kung paano to isusumbong kay Grandmama. Baka kasi malaman to ni Grandpapa at parusahan nila si Peter. Hindi ko rin naman kayang makita at masaktan si Peter. Mahal ko na ang playboy na yun at tanging pag-iwas sa kanyang alam kong paraan para makalimutan siya. Look, sweetie, mag-usap kayong dalawa. Dapat maging open ka sa kanya sa lahat ng nararamdaman mo. Muling wika nito. Di naman ako nakasagot. Kanina ka pa raw dito sa manson. Alam ba ng asawa mo na nagpunta ka rito? Baka hinahanap ka na nun. Patuloy na wika ni Grandmama. Kagad naman akong umiling. Malabo po na hahanapin niya ako, Grandmama. For sure wala rin siya sa bahay ngayon. Malungkot kong sagot to siyang kaagad na nagpailing kay Grandmama. Bakit pa napaka-negative mong bata ka? Ang hilig mong manghusga sa asawa mo. Hindi pwedeng palaging ganyan. Tiyak hindi kayo magkakasundo niyan at di kami papayag na mauwi sa hiwalayan ng pagsasama ninyong dalawa. Muling wika ni Grandmama. Paano nga po kami magkakasundo, Grandmama? Marami po akong karibal sa kanya. Sobrang daming babae ang naliling sa kanya. Sagot ko naman. Normal lang yan, iha. Ano mo namang model yung asawa mo? Marami talagang babaeng maghahabol dyan. Konting pasensya at pakikipaglaban sa mga babaeng nga ali-aligid sa asawa mo at mamaya din maayos ang lahat. Nakangiti naman sagot ni Grandmama. Hindi ko tuloy maiwasan na matawa. Para naman ako aastang asawa ni Peter, hindi naman kami nagsasama bilang isang tunay na mag-asawa. O siya, sige na. Kanina pa pala dito. Kumain ka na ba? Tulog na raw kanina kaya hindi ka na ginising nung kumain sina Clarence at Vanessa. Kami naman ng Grandpapa mo, kumain na rin kami sa labas kanina. Gusto mo ba ipaganda kita na makakain mo, sweetie? Para naman malamnan yung sikmura mo. Muling wika nito. Kagad naman akong umiling. Broken-hearted ako at di pa ako nakakaramdam ng gutom. Para mas gusto kong itulog na lang muna ang sama ng loob ko. Ayos lang ako, Grandmama. Kumain na po ako kanina bago ako nagpunta dito. Nagsisinungaling kong sagot. Kapag hindi yun ang sasabihin ko, tiyak na pipilitin ako nitong bumabaan ng dining area para kumain. Sigurado ka ba? Okay, magpahinga ka na at medyo gabi na. May pasok ka pa bukas sa school. Sagot naman ito at tinalikan pa ako sa pisngi bago tuloy nagpaalam. Bago lumabas ng kwarto, ilang beses pa ako nitong binalinan na bumababataw sa dining area kapag nakakaramdam ako ng gutom para kumain. Tanging pagngiti ang sagot ko kay Grandmama. Alam kong pagod din to kaya ayoko na siyang kulitin. Pagkalagwas si Grandmama, muli ako nakaramdam ng lungkot. Pinipilit kong ibaglit sa isipan ko si Peter. Unfair kung iisipin ko pa siya. Baka nga nasa kandungan na naman iyon ni Kyla. Grabe. Halos 2 buwan pa lang kaming kinasal pero nakabuntis na kagad siya na ibang babae. Muli ako nagtalakbong ng kumot at pinilit na matulog ulit. Hindi pwedeng isipin ko pa ang Peter na yon. Ayoko nang umiyak. Hindi ko alam kung ilang minuto nang dilat ang aking mata sa ilalim ng comforter nang maramdaman kong pagbukas-sara ng pintuan ng kwarto. Dahil nakala ko na si Grandmama lang yon. Kagad kong ipinikit ang aking mga mata at nakiramdam. Baka pipilitin na naman ako nitong bumaba ng dining para kumain eh. Wala talaga kasi akong gana ngayon at ayoko naman na mag-alala ito sa akin. Naramdaman ko pa ang pag-upo rito sa gilid ko kaya naman iniwasan kong gumalaw. Paparindigan ko ang pagtutulog-tulugan ko. Akmang ididilat kong aking mga mata na nagulat pa ako nang bigla itong nagsalita. Carmina, tulog ka na ba? Nagulat naman ako. Bakit boses lalaki? Ba't parang boses ni Peter? Haist, ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi ko dapat isipin si Peter. Kahit hindi siya ang kaharap ko ngayon, boses niya pa rin ang naririnig ko. Muli ako napapikit nang maramdaman ko ang paggamit ng comforter na nakatakip sa akin. Baka mahuli ako ni Grandmama, nagising ako eh. Nagulat pa ako na may dumamping palad sa pisngi ko. Humahaplos ito doon papunta sa ilong ko. Nagtaka pa ako dahil bakit parang hindi naman yun kamay babae. Hindi ganitong texture ng kamay ni Grandmama eh. Magaan lang ang kamay ni Grandma, samantalang itong humahaplos sa akin ngayon. Ba't ang bigat naman yata ng kamay niya? Bakit parang kamay lalaki? Sa isiping yon, bigla ako minulat ang aking mga mata. Muntik pa ako napasigaw ng pagdilat ko, mukha ni Peter ang kagad na sumalubong sa akin. Shit!
Si Peter nga. Hindi ako nag-hallucinate. Hindi si grandmama ang nandito sa kwarto ko. Hindi si grandmama ang humahaplos sa pisngi ko. Si Peter. Paano niya nalaman nandito ako sa mansyon? Paano siya nakapasok dito sa kwarto? Kagad ako napabangon at galit na tinitigan to. Napababa pa ako ng kama nang wala sa oras. Mabuti na lang tapos na ang pag-iyak ko. Kung di mas nakakayayon sa party ko. Anong ginagawa mo dito? Sino may sabi sa'yo na po pwede kang pumasok dito sa kwarto ko? Galit kong tanong sa kanya. Pinawewangan ko pa to para effective ang galit-galitan kong to sa kanya. Bakit ikaw umuwi? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo ako sinasagot? Sagot nito sa akin. Ano ngayon? Pakialam mo kung dito ako umuwi. Isa pa, hindi ko obligasyon na sagutin palagi ang tawag mo. Busy rin ako kaya wag kang istorbo. Ines ko pa rin sagot sa kanya. Kagad naman akong pinagtaasan nito ng kilay. Busy ka? Kanino? Kay John Ray? Tanong nito. Kagad naman akong natameme. Paano niya nalaman na nakausap ko kanina si John Ray? Wala naman akong pinagsabihan tungkol dun eh. Pakialam mo ba? Masamak na matinong kausap si John Ray kumpara sa'yo. Nakalabi kong sagot. Kagad ko namang narinig ang pagpalatak nito. Kailan pa naging matino ang sinungaling? Iwasan mo ng gagong yon. Hindi mo siya kilala kaya wag kang magtitiwala sa kanya. Sagot niya na siyang nagpatas ng aking kilay. Talagang may time pa siya na siraan si Johnny sa akin? Bakit? Dahil binoko kanya sa akin at nabuntis mo si Kyla? Sagot ko naman. Parang gusto ko na naman tuloy maiyak. Nasasaktan talaga ako sa isiping magkakanak na sa ibang babae ang playboy na ito eh. Pero hindi ibig sabihin nun. Totoong sinasabi niya. Gusto niya lamang akong siraan sa'yo kaya nasabi niya ang tungkol sa bagay na yon? Seryosong sagot naman ito sa akin. Di ko naman maiwasan na magtaka. Bakit siya sisiraan ni John Ray? Ang bait kaya ni John Ray para magsinungaling. Umalis ka na nga dito? Hindi ka welcome dito at dito ako matutulog ngayong gabi. Kaya wag kang dyan. Ayaw mo na kitang makita? Nainis itong wika sa kanya. Kung nagpunta lang siya dito para manira ng kapwa niya at mapagtakpan ng kalokohang ginawa niya, wala akong time makinig sa kanya. Di na may babalik pa ang mga nangyari na. Nakabuntis na siya at hindi ako papayag na hindi ma-annul ang kasal namin. May basihan na para mag-file ng divorce dahil mahigpit na pinagbabawal sa batas ng bansang ito ang pakikiapid. Sa'yo lang ako hindi welcome. Pero sa lahat ng mga taong nakatara dito, masaya nila akong tinanggap. Sagot naman ito. Kagad naman akong napahalo-kip-kip. Gabi na. Naistorbo mo na naman ang tulog ko. Pwede ba umalis ka na? Gigil ko namang sagot sa kanya. Nagurat pa ako dahil malakas lang tong tumawa. Sinipat pa ako nito ng tingin bago to magsalita. Teka lang, ba't namamaga ang mga mata mo? Don't tell me umiiyak ka. Iniiyakan mo ang paninirang kwento ni Johnny tungkol sa akin? May halong panunodyo ang boses na wika nito. Kagad tuloy akong napaiwasan tingin sa kanya. Nakakahiya kapag nalaman niyang iniiyakan ko ang pagkakabuntis niya ng kabit niya. Baka lalong bumilib sa sarili niyang Peter na to at kung ano pang isipan sa akin. Kahit anong mangyari hindi talaga ako aamin na may gusto ko sa kanya. Ano siya? Sinuswerte? Iiwasan ko na talaga ang mga tao na tulad sa babaeng dumaan sa buhay niya. Bakit naman ako iiyak? For your information, na istorbo mo ang tulog ko, kaya mukhang puyat ngayon ang mata ko. Pagdadahilan ko na nagpatawa na malakas sa kanya. Nagtataka naman akong napatitig dito. May saltik ba talaga ang Peter na to? Bakit parang di siya apektado sa mga sinasabi ko ngayon? Lahat ng ginagawa niya biro, gayong durog na nga ang puso ko. Ano nakakatawa, Peter? Nandidilat ang mga matang tanong ko sa kanya. Muli ako nitong ngilitian, sabay higa ng kama. Alika na, masyado mainit ang ulo mo eh. Matulog na tayo or umpisa na nating gawin ang panganay natin. Para naman di ka magpapaniwala sa mga sinasabi ni Lucas sa'yo. Isa pa, iwasan mo ng taong yun. Di magandang hangarin nun kaya't sinisiraan niya ako. Muling wika nito. Hindi ko naman maiwasang makaramdam ng kilabot dahil sa sinabi niya. Anong panganay ang tinutukoy niya? Nagpapahiwatig ba siya na gusto niyang magturingan na kami na parang tunay na mag-asawa? Shit! Hindi po pwede yun. Ayoko na i-entertain ko siya kaya hindi na ako binigang pansin. So, ibig mong sabihin, pinabubulaanan mo sa akin ang sinabi ni John Ray? Na dinedenay mo ang pagkakabuntis mo kay Kyla? Tanong ko. Bakit buntis daw ba si Kyla? Hindi ko alam yun ha?
Sagot naman ito. Tigil ang sarili kong lapitan to at pagsasampalin. Ang hirap niyang kausap. Pwede ba, Peter? Tigilan mo na nga yung pagkukunwari mo? Pinapaikot mo lang ako eh. Paano hindi mo alam na buntis si Kyla gayon siyang palagi mong kasama sa tuwing hindi ka umuwi ng bahay? Nandidilat ang mga matang tanong ko dito. Kagad naman tong nagbangon ng kama at seryoso ko nitintigan. Sinong may sabi sa'yo na si Kyla ang kasama ko tuwing umalis ako ng bahay? Si Johnry? Dapat pala pinutulan ko ng dilang hayop na yun eh. Kung ano ng mga kasinungaling ang tinatanim dyan sa utak mo? Naiinis na namang sagot nito. Di naman ako makapaniwalang napatitig dito. Bakit kailangan niya pang ikailang lahat ng to? Isa pa, putulan ng dila? May tinatago din yatang pagkabayolente ang Peter na to. Hindi ako nagpatinag at talagang nakipagtitigan pa ako sa kanya. Sinungaling? Lumayas ka na kasi. Ano pa bang ginagawa mo dito? Asar kong wika at hindi na ako nakatiis pa. Nilapitan ko to, tinawakan sa kanang kamay at tinila patayo sa kama. Nagulat pa ako nang malakas niya din akong hilahin, pabalik na siyang dahilan na sabay na pagbagsak namin ng kama. Nasa itaas niya ako, halos magdikit ng labi namin dahil sa nangyari. Hindi ko tuloy maiwasan na mapanunok ng sarili kong laway habang patuloy na nakikipagtitigan sa kanya. God, ang ganda mo talaga. Bulong pa nito at kagad na sinakop ng bibig niya ang labi ko. Hindi naman ako nakapalag dahil sa bilis ng pangyayari. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi tuloy ako makapag-isip ng matino, lalo na nang maramdaman ko ang mga palad niya na nag-uumpisa ng humaplos sa likuran ko. Lahat ng depensa ko biglang naglaho. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng ginagawa niya at hindi ko na namalayan pa tinutugon ko na pala ang halik niya. Nanlalaki ang aking mga mata dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Bigla akong bumalik sa wisyo at nagkukumahog na umalis sa ibabaw niya. Diyos ko, nakakahiya. Bakit ba nawala ako sa sarili ko? Sigaw ko sa isipan ko habang mabilis na inayos ang suot ko. Narinig ko naman mahina nitong pagtawa at kahit hiyang-hiya sa mga nangyayari, pinukol ko to na masamang tingin. Manyak? Gigil ko pang wika para mapagtakpan ang kahiyang tinamo ko ngayon lang. Baka isipin niya wala akong pinagkaiba sa mga babaeng dumaan sa buhay niya. Naisip agad na rin ako. Manyak? Come on, Carmina. Bakit ba ayaw mo pang aminin sa sarili mo na nagustuhan mo rin ang ginawa natin kanina? Nangaasar na wika nito. Kagad ko naman tong inirapan. Ano ba kasi ang kailangan mo? Ayaw na kitang makita at makausap kaya lumayas ka na kasi. Galit ko pang sagot. Muli tong natawa bago dahan-dahan na tumayo at naglakad patungo sa pintuan. Huwag mo kong itaboy dahil nandito ako para suyuin ka. Wala akong pakialam kung buntis man si Kyla or hindi. Basta alam ko wala kaming ugnayan simula nung gabi after natin ikasal. Sagot pa nito. E di inamin mo rin. May nangyari sa inyo nang gabing yon kaya posible na ikaw ang tatay? Sagot ko naman. Abat wag niya akong pinaglololoko. Hindi ako pinanganak kahapon para lang utuin niya ngayon. Bakit? Tinapos mo ba ang video? Seryoso nitong tanong. Natameme naman ako. Hindi ko tinapos ang video dahil sumasakit ang kalooban ko kapag patuloy ko pang panonoorin yon. Narinig ko pang marahang pagbuntong hininga ni Peter bago to nagsalita. Lasing ako ng gabing yon at kapag lasing ako malabong makapag-perform pa ako. Iniinis ka lang ni Kyla dahil masama ang loob niya dahil ikaw ang pinakasalan ko? Muling wika nito. Di tuloy ako nakasagot. Parang gusto ko tuloy kutusan ang sarili ko. Nadelete ko ng video na hindi ko man lang tinapos panoorin. Hindi ko tuloy malaman kung nagsasabi ba siya ng totoo ngayon or hindi. Sagrado para sa akin na nangyayaring kasal sa pagitan nating dalawa at hindi ako gagawa ng anumang hakbang na ikasisira ng kasal natin. Maniwala ka man or hindi, nagbagong buhay na ako. Hindi na ako ang dating Peter na mahilig sa mga babae. Muling wika pa nito. At alam mo ba kung bakit? Dahil yon sa'yo, Carmina. Mahal na kita at sana naman sa pagkakataong to maniwala ka naman sa akin. Muling wika nito na siyang nagpayanig sa buo kong pagkatao.